pag-imprenta ng COMELEC ng mga balota para sa eleksyon sa Mayo. Pero ipinagpaliban muna ang printing ng mga balota na para mismo sa BARM parliamentary elections. Para sa Update Live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang dahilan dito sa postponement ng ballot printing para sa BARM parliamentary elections? Cheryl, matapos nga kasing is-certified as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos yung bill na nagpo-postpone sa BARM parliamentary elections, kaya minabuti na lamang itong paghandaan din ng COMELEC para na rin hindi masayang eventually yung mga balotang mapiprint dito sa BARM parliamentary elections. Siguro maaaring itanong dito, hindi ba pwede itabi na lang kung sakaling mag-print naman itong mga balotang ito? Hindi kasi baka magkakaroon ulit ng panibagong mga kandidato, lalo't meron ngang 7 na parliamentary districts na nawala. Ito yung mga para sa Sulu nung sila naman ay maalis sa Bangsamoro region. So maaaring magkakaroon pa talaga ng mga diskusyon at mga amendments, at kung sakali bubuksan ulit ng COMELEC ang pagtanggap ng mga kandidato dito sa mga nasabing posisyon. At maganda, tama, nalinaw natin, no? Ang ipinopostpone lamang na printing ay yung para sa parliamentary elections. Ibig sabihin, ipiprint pa rin ng COMELEC yung mga positions mula sa national hanggang sa sangguniang bayan sa lahat ng mga bahagi ng Bangsamoro region. Yung mga para lamang sa miyembro ng parliament, yung kanilang hindi na muna ipiprint, which is a separate ballot, Cheryl. At tila pabor daw ang COMELEC na ipagpaliban itong BARM parliamentary elections. Ano ang kanilang dahilan? Actually, mas pabor sila sa eleksyon, Cheryl, no? Mas maganda siguro sabihin ganun. Kasi nga, ang dahilan lang naman talaga nila, practicality, no? Kaysa masayang yung mga balota, wag na muna mag-print ng mga balota para sa parliamentary elections. Itong nangyayari ngayon, Cheryl, sa printing or sa parliamentary elections, kasi kung magkakaroon ulit ng re-election or special elections dito sa parliament, mangyayari yan October, no? At magkakaroon sila ng gagastos na 2.5 billion pesos eventually, na malaki pondo kung sakasakali, no? Kasi ngayon na midterm elections, makikiride lamang itong parliamentary elections sa mismong national and local elections, Cheryl. Kumusta rin ang printing ng mga balota for national elections? Tuloy-tuloy naman, Cheryl, yung printing ng national and local elections. Actually, tapos na yung sa mga overseas absentee local voting at saka yung ilang mga regions. Nandyan nga yung sa Caraga, pati na rin sa Batanes. Tapos na sila. Umaabot ng 1.4 to 1.5 million ang kanilang naiimprenta kada araw, na malaking tulong para mas mapaagat, maabot pa rin nila yung target na April 14 at mas makapag-process sila in terms of deployment na nitong mga ballots at iba pa mga election paraphernalia sa iba't ibang rehiyon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.